Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and gusto ko ngang i-congratulate ang ating mga Filipino seafarers dahil formal na nga pong batas, na isa batas na po, nalagdaan na po ng ating mahal na Pangulo ang Magna Carta. So, nung Wednesday po ito mga kababayan, no, bali pinangunahan po ni President Bongbong Marcos ang ceremonial signing of the Magna Carta of Filipino seafarers, honoring the sacrifices of overseas seafarers and their significant contributions to economic growth. So yan mga kababayan, bali ito nga pong Magna Carta naglalayong protektahan yung karapatan ng ating mga seafarers, hindi lang po yung kanilang rights, pati po yung mga benefits, yung salary. So ito pong batas na ito, poprotektahan po ang ating mga seafarers, kanilang mga karapatan bilang isang mga marino. So, in his speech, bali sa speech, sabi nga po ni President Bongbong Marcos, sa naging speech niya, in-emphasize niya yung importance ng batas na ito, which aims to uphold the fundamental rights of seafarers. At its core, the new law aims to uphold the fundamental rights of our overseas seafarers. Their right to be fair wage, safe working condition, yun. Isa po dyan yung mga priority ng batas na ito is yung kaligtasan nga ng ating mga seafarers while on duty. Diba? Kasi alam naman natin na napakahirap din ang trabaho nila at delikado dahil hindi nila kontrolado, diba? Kung ano yung mga possible na mangyayari. Well, actually, wala naman na talagang safe na lugar, di ba? Hindi na natin alam kung saan pa ba yung safe. Pero yun nga, itong Magna Carta na batas na ito na bibigyan ng kumbaga rights, 'di ba? Kumbaga safe na pagtatrabahuhan, yung masusure na safe sila, hindi sila mangangamba kasi protektado sila ng batas. Yung fair wage kasi alam nyo naman mga kababayan na may ilang mga kababayan tayong Pilipino na nakakaranas na hindi patas o hindi sapat yung bayad sa kanila, 'di ba? So, itong batas nga na to, poprotektahan sila sa mga ganong bagay. Ayan, bali their right to fair wage, safe working conditions, and skills and competency development. So, hindi lamang safe na working place, hindi lamang yung fair wage, bagkus kasama rin po dito yung skills and competency development amongst others. Ayan. The president said fair wage are not just about numbers on a paycheck. Seafarers must be compensated fairly for their hard work and dedication. So sabi po ng mga iilan, no, na pagka banyaga daw, iba daw yung fare compared sa mga Filipino kahit pare-pareho lang yung kumbaga role nila. Kaya nga po, ito sinabatas na ni President Bongbong Marcos ang Magna Carta para maging fair na po at mabigay talaga yung nararapat para sa ating mga seafarers. Ayan, on working conditions, the president said companies should not only focus on compliance but must also ensure the seafarers' safety and protection. Siyempre naman po mga kababayan dahil delikado, 'di ba? Napakadelikado ng trabaho nila. Napakahirap din mga kababayan dahil siyempre malayo sila sa kanilang pamilya. So, hindi natin masasabi kung ano yung mga possible na mangyayari. Pero dahil nga sa batas na ito, bibigyan sila ng karapatan, no, para magkaroon ng ligtas na pagtatrabahuhan. Ayan. Not only from dangers they face but also from exploitation and discrimination. So, isa po yung discrimination sa malaking issue din po. Hindi lang naman yan dito sa Pilipinas nangyayari, pati sa iba't ibang bansa, no, na discriminate yung mga kababayan natin. Sabi ko nga, hindi lang naman Pilipino ang nakakaranas doon. May mga ibang lahi din na nakakaranas. So, maganda talaga na may batas na
para maiwasan yung gantong klase ng discrimination sa trabaho, sa mga kasama, 'di ba? Para makapagtrabaho, para mapayapa yung pagtatrabaho, maayos yung pagtatrabaho. Masarap magtrabaho mga kababayan na masayang kasama yung mga katrabaho mo, yung mga superior mo, 'di ba? Napakagaan magtrabaho pagka okay yung mga kasama mo. Pero syempre, hindi maiiwasan yung mga toxic, yung mga nandi-discriminate. So, dapat talaga may batas para dito, no, para maprotektahan hindi lamang yung mga seafarers natin, 'di ba? Importante sa lahat mga kababayan yung peace of mind. 'Di ba? Yan ang isa sa pinaka-importante. Kaya nga sabi ko, masarap magtrabaho pagka hindi toxic, hindi mga nandi-discriminate yung kasama mo. Mas magagawa mo pa yung trabaho mo. 'Di ba? Ayan. So, skills development is not just a provision in the law. It is about upgrading their qualifications to promote career growth. It is about providing them tools, training, and support to become more competitive both here and abroad. The President added that the Magna Carta will seamlessly align with the standards for training certification and watchkeeping, as well as accepted global maritime labor laws. By creating a more robust certification process, we ensure that our seafarers are not just compliant but exceptional and equipped to meet the demands of an evolving maritime industry. So, sabi po yan ni PBBM, alam naman natin mga kababayan, di ko rin naman nila lahat pero karamihan sa ating mga kababayang Pilipino napakasipag, napaka-hardworking. So, tama lang naman na makompensate, mabigay yung tamang karapatan, yung tamang sahod, yung tamang respeto, at yung ligtas na working place para sa ating mga seafarers. Actually, hindi lang to para sa seafarers Dapat sa lahat ng mga kababayan natin Pilipino na iwasan na yung diskriminasyon, iwasan na yung toxic sa trabaho. Kasi ang laking epekto po niyan sa peace of mind, sa health, 'di ba? Emotionally, stress, pagka toxic yung mga kasama mo. Siyempre, imbis na nakafocus ka sa trabaho, iisipin mo pa yung mga naririnig mong sinasabi ng mga katrabaho mo tungkol sa'yo. 'Di ba? Tigilan na natin yung ganyan. Kahit na sana, wag natin i-normalize yung ganong ugali. Sana hindi lang yan mai-apply dito sa mga seafarers. Sana kahit walang ganyang batas, i-apply natin sa buhay natin na iwasan na yung diskriminasyon, iwasan na yung pagiging toxic sa trabaho. Lalo na kung hindi naman ikaw tagapagmana ng kumpanya. Diba? So, yun lang mga kababayan. Congratulations ulit sa ating mga seafarers and thank you President Bongbong Marcos sa paglagda ng batas na ito. So, yun lamang po and maraming salamat po sa inyo lahat.